Hi guys, for today's video gagawa tayo ng isang battery pack para sa ating tanso. So panghalili lang ito guys, mayroon naman itong dalawang battery na napakalakas, no? So believe ako dito guys sa barinang ito. So maganda siya guys, promise, no? So pero ngayon pa man gagawa tayo ng panibagong battery niya. Gagawa tayo ng battery pack para sa kanyang 21 volts. Okay guys, panoorin nyo ang video ito. Guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel guys, please like and subscribe. Okay? Ayun na guys, umpisahan na natin, no? Siyempre, kailangan natin ng battery. So, nakabili tayo guys ng ng 21 volts, 18 volts to, no? Actually, 18 volts to na casing lang. Case lang yung nabili natin. Tapos, bumili tayo ng BMS. For makita guys, pag bumili kayo, sabihin nyo na, i-research nyo is for makita cordless. So sa battery, siyempre meron tayong battery na nabili. Guys, kung gusto niyo malaman kung saan ito nabili, itong battery na ito, i-comment lang sa akin guys, at yan ang susunod nating kuhanan ng video, no? Kung saan ko kayo dadalhin doon sa bilihan mismo nito. Alam ko guys ang bilihan nito, so just comment down below and please watch my video. So yan na guys, umpisa na natin, no? So, siyempre, bago ang lahat, kailangan nating i-tester kahit bago yan. Kailangan nating kukunin yung voltage niya para masigurado natin na pantay-pantay ang kanyang voltahe bago natin gagawin. Okay guys, so ito na. Kitang-kita naman casing at ang kanyang mga battery slot, no? So, itong slot na ito guys is dapat ito is 20 batteries ito. Kaso 10 lang yung ilagay natin dahil ang BMS natin is 20 amperes lang. So 14 batteries lang. Ang alayin guys na ating gagawin dito is 5 series ito, no? 5 series at saka 2 parallel. So ibig sabihin nun 5 series at 3.7 times 5 is equivalent to 18 to 21 volts maximum, and then times 2 kasi doble ang ating ano natin to, no? So ang tawag dito is parallel siya sa times 2. So 10 battery equivalent to 18 volts, maximum of 21 volts. So okay, so i-connect na natin ito guys gamit ang ating welding. So kailangan natin magputol-putol muna ng mga metal stripe. Yan guys, no, kung kailangan nyo talagang gumawa ng mga ganitong battery pack, lalo na sa inyong mga motorcycle or cordless drill or ano man, kailangan nyo na may ganito kayong spot welding. So wag, kasi masasayang lang ating battery kung gagamitan natin ng panghinang, no? Baka masisira. So, well, ginagamit naman talaga yon. Pwede namang ihinang. Kaya lang dapat maganda yung panghinang natin. So yun, lagyan natin mga insulation to guys. Lahat lang positive ang lalagyan natin, no? Huwag na natin lagyan ang negative side. So matapos natin lagyan guys ng mga ma-isolate natin nang hindi magkaroon ng grounding. So iwasan natin, no? Baka masira ang ating battery o kaya ang ating BMS. So ayan, i-welding na natin to gamit ang ating wedge, no? A wedge spot welding. Okay, just keep on watching. So inuulit ko guys, no, kung sinong gusto sa inyo, kung gusto nyo na malaman kung saan mabibili ang mga battery ito. So marami ito guys sa Lazada, sa Shopee, pero kung gusto nyo malaman kung saan yung walk-in ito, so comment lang kayo guys. Dadalhin ko kayo sa bibidyo ako, pupunta doon at bibili ako. So ganoon naman talagang ginagawa natin guys, base sa ating mga na-experience sa ating delivery. At nakikita natin yung iba-ibang mga tindahan nang hindi natin ini-expect. Okay guys, just keep on watching.
So yun na guys, matapos na nating welding lahat, no? Sa ating spot welding yung ating battery. Make sure lang guys na tama yung connection natin, no? So baka mamaya magkabaligtad. At isa sa iingatan natin dito guys, kapag ka may mga ano na ito, may mga naka-spot na metal strip. So ingatan natin ang pinaglalagyan natin guys. Huwag nating maipatong sa mga gunting or anumang mga metallic na mga bagay nang maiwasan ang pag-spark. Kasi konting spark lang nito guys, baka masira ang ating BMS. So kailangan i-isolate muna natin paligid. So putulan lang natin ang ating paghihinangan. Ingat lang guys sa pagputol nito, no, kasi baka yung dulo ng gunting mo ay makarating doon sa kabilang dulo. Magpang-abot sila, magkaroon ng contact at magi-spark yun. So ingatan natin yan. So i-isolate natin sa ating kamay. So at hanggat pinakamari talaga is puputulan muna natin bago natin ikabit para maiwasan ang pagkaroon ng ano. So dito guys, no. So tinuturo natin dito yung kanyang negative, B1, B2, B3, B4 at ang ito yung positive. So okay, hinangan mo natin. Ito yung B1. So ito yung B2. Yan, ito yung B3. Yan. B3. B4, pang-apat, ibig sabihin, battery 4, and then, ito yung positive. Yan. Positive. So, ang volt 0, yan yung negative natin. So, tandaan nyo lang guys sa inyong mga BMS. No? Mula sa volt 0, ang pinaka-negative. Sa dulo ng ating negative, nandoon yung B1. Tapos sa ka-series naman, nandoon ang B2. So, ngayon guys, i-isolate natin. So, mayroon talagang tape dapat dito na heat resistance pero wala tayong ganun. Gagamitan na lang natin siya ng packaging. Packaging tape, okay na yan. So, importante na ma-isolate natin bago natin mailapag-lapag to. Kasi ito ang delikado guys pagka nailapag mo to sa isang metal. So, magkaroon ng spark ito. So, masisira ang ating battery. Otherwise, masira rin ang ating BMS. So, gagastos ka. So, yung gastos mo, napagastos ka. So, guys, ito no, kadalasan makikita natin, dapat ito is 20 battery ito. So, wag nyong gagawin yan guys, kasi ang ating BMS is 20 amperes lang. So, baka masira ang ating BMS kapag pinuno natin ng battery yan. So, pang 10 lang talaga yung BMS na nabili natin. So, unless lang kung makabili kayo ng 60 amperes na BMS, so pwede nyo punuin yan. No? 60 or 40 amperes, pwede nyo punuin yan. 20 batteries. Pero as of now, wala tayong ganon. Is 20 amperes lang yung ating BMS. So, 2 parallel lang ang ating ilalagay. 2 parallel, ibig sabihin, 5 series, 2 parallel. 5 times 2 equals 10. So, ganon lang guys. So, ayan na. So, ikakabit na natin ang ating BMS sa puntong ito. So, ito yung itim natin sa BMS. Ikukunik natin sa kanyang volt 0. Ayan guys. Volt 0, ibig sabihin negative. No? Negative. Ayan. So, ihinang natin siya dyan. Di makita yung kamay natin guys nakaharang. Ayan. Tapos, yung kanya namang B1, no? So, yung B1 niya is ito yun. So, kung nasaan yung volt 0 kanina, sa negative natin, dito ang B1 sa kanyang dulo. Sa kabilang dulo. Yan. So, yung kabilang dulo naman is nakaseries din yan. Pagdating naman doon sa kabilang dulo, yan yung ating B2. So, ganun lang guys ang pagkasunod-sunod yan. Huwag kayong malito dyan dahil importante yan. So, B2 ang ikakabit natin dyan. Yan. So, make sure lang guys, medyo malabo yung mata natin, no? So, di ko mabasa gaano. Basta B2 to dito. Yan. B2. Yan. So, konting tiyaga-tiyaga lang guys. Hindi kailangang magmamadali dito dahil dapat
iingatan natin na hindi magpang-abot itong mga ito, no? So, ikakabit na rin natin yung B4. So, dito ng B4. Ayan. So, naikabit na natin. Isusunod natin yung B3. Dito naman sa kabilang side. Yan. So, B3 ito. Diyan natin ihinang ang B3. Yan. Basta guys, ang pagbasa dyan is from volt 0, pinaka-negative, B1, B2, B3, B4. Ganyan. Sunod-sunod yun. So, kabilang series, ganun yun. Kung i-series mo yung 5 batteries, unang series, B1, pangalawang series, B2, B3, B4. At ang itong pula naman is ito yung positive natin. No? So, ito yung positive side. Ayan na guys. So, okay na. Naikabit na natin. So, i-isolate na lang natin to. Lagyan na lang natin ng mga electrical tape siguro. Kasi wala pa naman tayong gaanong kagamitan dito. So, itong BMS guys na nabili ko is magandang klase ito, no? Kasi ano to, 3 MOSFET. 3 ang MOSFET nito. Kadalasan kasi sa mga ganito is 2 MOSFET lang. So, ayan. Kasya siya. Ayan na yung pinaka-forma niya guys. So, tignan natin yan. So, make sure lang na yung charging for ano niya, kasya dun sa butas, no? Ayan, ipasok na natin siya sa kanyang case. Ayan na. So, yan na yung pinaka-forma niya guys. Ayan, oh. So, lumabas yung ating packing tip, ating electrical tip. So, okay na. Naikabit na natin. Siyempre, tester natin yan guys. Tester natin kung okay ba yung kanyang voltage. Dapat 18 to 21 siya guys, no? So, ating nabasa dito is 19. Negative 18. Ayan na guys. So, 19 volts. So, okay na to guys, no? So, binabasa na niya ang 19 volts. So, titignan na lang natin kung kapareho ito doon sa ating Tanzu na battery. Bago natin siya isubok kasi hindi natin alam guys na baligtad yung kanyang negative positive sa original na Tanzu battery. So, mayroon naman talaga akong battery na guys na dalawa, no? Napakaganda. Ginawa ko lang ito guys kasi napakaraming gagamitan tulad nito guys. Mayroon tayong isang drill na kinonvert natin, no, sa ibang salpakan, kaya nag-convert tayo. Yan, sinalpak natin dyan kasi hindi naman magkasya yung pangmakita natin dahil sa local lang naman yung ano natin, drill. So ito yun guys, oh. Ayan na. So nakasalpak na siya. So subok na lang natin, no. Ayan. Tignan natin guys, oh. Ayan. So gumagana siya. So yun na guys, tinister na natin siya. So based on my dissenting opinion is pareho sila, no, ng ano, port negative at positive is pareho dun sa Tanzu. So ito na guys, no? So sinubukan na natin siya sa Tanzu. At ayun na nga, no, grabe ang lakas, no? So makikita natin sa ating light indicator na tatlo full charge siya. So, napakaganda ng ating nagawa. So, itong mga battery guys na ginamit natin is 2.6, no? Or ibig sabihin 2,600 milliamps. So, malakas-lakas talaga ito kung tutuusin. So, mayroon naman tayong Tanzu talaga dito guys, no, na mga battery. Dalawang battery ito.
Ang problema kasi ang dami nating ginagamitan dito. Ginagamitan ko to sa flashlight, sa aking ginamit ko rin to sa aking pambaklas ng mga tornilyo ng motor, sa ating mga impact rings. Kaya bugbog sarado itong battery na ito. Pero guys, promise itong battery na to is napakaganda. Itong ganitong brand. So bili na kayo guys, hindi kayo magsisisi. Yan o, Tanzo. So hindi naman ito promotion guys, ano, pero bigyan ko lang kayo ng tip. Bibili kayo ng mamahalin, ganun din. So dito ka na, nakamura ka na, ang ganda pa ng performance. So dahil wala namang pangalan guys, yung ating kinabit, ano, ating inasimbol, wala naman siyang pangalan, lagyan na lang natin ng Beams Channel TV. So siya nga pala guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at narating mo ang dulo ng video ito, almost patapos na, pwede bang i-subscribe mo guys, comment and like, pwede mo rin i-share o i-save sa iyong bucket list para baka may mamimiss kang patungkol sa pag-assemble ng battery nito. Okay guys, thank you very much, bye bye and God bless.